Hello, what's up mga ka-oink-oink? Welcome back again sa aming YouTube channel! Hello mga ka-oink-oink! Good afternoon! So, mag-update lang ako mga ka-oink-oink no, sa mga harvest ng aming mga itlog. So, ngayon mga ka-oink-oink, nandito ako sa namin. Kasi pagkatapos kong mag-harvest mga ka-oink-oink ay dito ako sizing ng mga itlog. So, pinipili ko dyan kung ano yung mga small, medium, large, ganun siya mga ka-oink-oink. And then, papakita ko sa inyo, ito yung aming feeds ng aming chicken layer. Yan, chicken layek. So, Pelmico yung brand ng aming pagkain sa aming mga manok, mga ka-oink-oink. So, ngayon, tara, let's samahan nyo ako dahil mag-harvest tayo ng eggs. Okay. Kuha muna ako ng tray, mga ka-oink-oink, kasi kailangan natin ng tray. Ayan. Tray. Okay. So, mag-update lang ako sa inyo mga ka-oink-oink dahil nagwalay na ako sa aking mga piglets, no? Yun sa bubbles. Okay. Okay, so dito na tayo mga ka-oink-oink. So, ang oras ngayon mga ka-oink-oink is 2:00 na ng hapon. So, ito yung oras ng harvest time na namin. So, ang mga kasi mga ka-oink-oink, nangingitlog sila tuwing 6:00 ng umaga hanggang 11:00. No, yun. Tapos, hindi kailangan mga ka-oink-oink, hindi mo yan sila i-istorbohin, no? So, kita nyo? Ayan. Dati mga ka-oink-oink, nung nag-vlog ako, yung mga itlog ng aking mga manok, ay kunti pa lang yun. Ngayon mga ka-oink-oink, ay na sila, medyo na dumami-dami na. Ayan. Ganun talaga yung mga ka-oink-oink, no, sa umpisa. Kunti lang, tapos halos na yan sila. I think na ang size na to is medium na siya, hindi na siya small. Ayan, hindi kaya ng aking kamay. Okay. Okay, so dito tayo. Mayroong nakawala sa cage. Ayan, mga malalaki na nga siya mga ka-oink-oink. Medium size na to. Ito, laki to ka-oink-oink ko. Look. Laki siya. Nung kahapon, nag-harvest ako mga ka-oink-oink. Dito pa lang na area, makakaisang tray na ako. So, tingnan natin ngayon mga ka-oink-oink kasi everyday, nagdagdag ang mga eggs. Careful lang tayo. Ayan, kita niyo ko yung kahit. Ayan. Adto ka taas. Careful lang tayo. Dito sa kabila kasi naman ko yung dumami na talaga. Ayun. Mga ka-oink-oink, hindi to scripted ha, na nagbigay lang ako ng mga eggs, hindi. Gusto ko makita ninyo sa mga nagbalak pa lang na mag-layer. Gusto ko makita ninyo kung paano talaga yung simula. Kasi yung iba, meron scripted, nilalagyan nila ng agad ng mga kahapon na harvest. Nilalagay nila para lang magkaroon ng maraming itlog. Ayaw ko ng ganun mga ka-oink-oink. Gusto ko yung talaga, kung ano yung totoo. Ayan. Daddy, naabre nila. Meron pala kalabas mga ka-oink-oink. Dito mga ka-oink-oink, tingnan nyo, ang dami ng mga eggs dito. Ayan. Ito. Look. Andito Ha, ikaw mga manok. Ate, ariyo ang manok. Adto isa. Dari. Adto, gawas. So, andito na rin si Randy, kay magpakain siya mga ka-oink-oink. Hinay. Ang laki na ng itlog. So, meron din sa ubos.
Meron din mga koink-oink na mangingitlog pa din sila ng hapon talaga. Yung mga, ano, pag magtingin kami dito, meron pang nangingitlog. Di, embed to itlog, di. Ito, di, simuoyo, di. Ito. So, ang harvest time talaga namin ay alas 2. Yan. So, automatic yan sila mga koink-oink. Meron ng tubig yan kasi, ayun o, meron kaming drum doon sa ibabaw. Doon kami naglalagay ng tubig para hindi kami maglagay-lagay ng ano kapag naubos lagay ulit. So, yung ganyan isang baldi, good for 1 day na yan. So, mamayang hapon magpapalit na naman si Randy para buong gabi. So, palaging bago ang tubig nila, inumin nila na mayroong vitamins. Ay, dito tayo. Nakakatuwa lang mga koink-oink ng mamulot ng mga itlog. Duhara din na, Daddy? Ha? Separate mo ito. So, sa ngayon ay meron pang mga manok na hindi nangingitlog. Daddy, ba't hindi pwede na ianak? Na amo ba da? Nakalimot si Randy. Kita niya makain-kain. Oh, lapit na tayo mag-isang tray. Nung nakaraang vlog ko mga koin-koin, dumating na ako doon sa katapusan. Ano pa lang, mag-iisang tray pa lang. Ngayon, lapit na. Oh, dito pa lang tayo. So, excited ako mga koin-koin na ipakita sa inyo unti-unti kung ilan na talaga yung na-harvest namin everyday. Okay. Hello. So, makita natin mga koin-koin, ipapakita ko sa inyo. Malalaman natin na yung mga manok natin is healthy kapag pulang-pula yung kanilang palong. Ayan. Kapag pulang-pula yung kanilang palong at saka hindi mga koin-koin, hindi maputla. Oh. So, ayun na mga koin-koin, naka-isang tray na tayo. Hi, anay sa mga koin-koin. Kuha dadi dito ibutang. Kuha ini daon man nagdubli man gud daon dadi. Kuha daon iban daon no. Pun. Tika kita ayun pa mga kain-kain ko. Nandun. Ayan. So nandito yung aming mga vitamins. Ayan, so sa mga sa mga pala mga kain-kain, sa mga subscriber namin na gustong magbalak ng ganito. So lang kayo mo magsubaybay lang kayo sa vlog namin dahil gusto namin na maipakita sa inyo kung ano ba talaga, kung maganda ba talaga pag mag-layer tayo. O yun, para makita nyo yung mga koink-koink na okay mga koink-koink, okay yung kitaan dito. So sa ngayon, tingnan nyo muna kami, no? Dahil mag-a-update ako sa inyo na okay mga koink-koink, maganda pala tong gawing negosyo yung ganito, ganyan. Pero based sa aming sa aming pananaliksik, maganda yung yung layer na hanap buhay, ayun, pagkakitaan. So, mas maganda naman talaga mga koink-koink na ma-experience namin. So, magsasabi lang kami sa inyo mga koink-koink, okay, ganito, ganyan, maganda pala, kumikita pala tayo. So, abangan nyo yan sa mga vlog namin dahil step by step, ipapakita namin sa inyo. So, ayun na si Randy, ayun na, sobra na tayo sa isang tray mga koink-koink. Uy, kaya, sobrang excited na ako. So, dapat mga koing-koing, malalaman niyo ito, makaharvest kami nito ng 10 ka-tray everyday. Ayan. So, hindi pa naman talaga sila lahat nangingitlog kasi umpisa pa lang naman nila. Kaya abang-abang kayo. So, dapat makaharvest kami everyday. No, 4 weeks na, ha? Oh. So, ito mga koing-koing, ayun. Ayan kailangan natin din yan pagsilipin, ayun, kasi merong itlog doon na hindi nakagulong. Kaya baka siya maapakan. Ayan ayan, baka maapakan, di kayo mabasag ang ating itlog. Kailangan tayo, silip-silip din tayo pag may time.
Hello. Ayan. So, ito na mga ka-oink-oink yung na-harvest namin. Sobra na sa isang tray, ha? Pero, hindi, ito mga ka-oink-oink, hindi pa to sila natapos pag itlog ngayong araw. Meron pa tong mamaya. So, ayan na yung na-harvest namin mga ka-oink-oink ko. Ayan. So, ayan na mga ka-oink-oink, yung na-harvest namin. Isang tray at saka merong 9. So, hindi pa itong mga ka-oink-oink sila tapos ng itlog mga ka-oink-oink. Meron pa itong mga itlog mamaya. Kasi yung na-harvest namin kahapon is, ano na, 47. So, ngayon, ay kulang pa yan mga ka-oink-oink. Meron pang iba na hindi nangingitlog. Okay, so ayan na si Randy mga ka-oink-oink. Magpapakain na siya. Kita nyo? Yan. Ayan. Ang kagandahan lang ng layer mga ka-oink-oink kay hindi siya masyadong maano ba sa pag-alaga ba yun, sa pagdawi sa pagpapakain, sa paglinis, madali lang siya. Hindi siya kagaya sa broiler, ng broiler, sobrang ano yun, Problema ka. grabe ka kuan. Mag-harvest. Pag mag-harvest, problema ka oh. Kailangan maraming tao. Tapos kailangan pa plucker, gano'n, ang dami. So ito, hindi mo kuing-kuing eh. Pakain ka lang, tapos kapag ano na, sa isang linggo, 3 bisis ka lang maglinis, magkuha ng mga ipot. And then, ano ka lang, harvest, pakain, harvest ng mga itlog. Ganun lang siya. Tapos yung itlog din, ay matagal masisira mga kuing-kuing kung sakaling hindi mo mabinta ngayon. Pero, dito kasi mga kuing-kuing, hindi ka na magproblema kung paano mo ibinta yung mga itlog kasi yung mga customer, mas gusto nila kasi yung mga fresh egg, lalong-lalo na kapag ano mga kuing-kuing, yung mga nagbe-bake no, ng mga cake, yung mga ano, gumagawa ng cake, yung mga friend ko, yun yung gusto nila, yung fresh egg. Kasi hindi basag yung yolk. Kaya mas mabilis lang mabinta mga kuing-kuing. Hindi ka maproblema sa ano, sa pag-dispose ng mga eggs. So, yun na mga kuing-kuing si Randy. Kita niyo yan? Oh. So, itong kay Randy takalan, meron siyang pantakal mga kuing-kuing, no? Kapag nagpapakain siya, ayan, yung isang takal na yan is good na yan for isang kwarto. Sa isang kwarto. Timbang naman eh. Oh, tinimbang na yan niya kung ilan dapat ang ipapakain sa isang cage. Check mo yan. Ayan, tapos kapag nandito ka rin sa kulungan ng manok, kailangan mag-observe ka rin mga kuing-kuing kasi hindi pwede na magpakain ka lang tapos ayun, alis ka lang tapos harvest ng itlog. Kailangan kapag nagpapakain ka, chine-check mo kung meron bang parang natutulog, meaning ibig sabihin nun, merong sipon yun, merong sakit siya, meron siyang nararamdaman. Pero kapag nakikita mo na ganyan yung kulay ng kanilang mga palong, ibig sabihin yan mga koing-koing, healthy yung ating mga manok. Ngayon. So, nabigyan ko na kayo ng tips mga koing-koing ha. Sige lang mga koing-koing, subaybay lang kayo para malaman ninyo kung okay ba o hindi. Kami ang magsasabi mga koing-koing. Na okay mga koing-koing sa mga OFW dyan na gusto ng extra income, okay, sige, mag-ano na kayo ng RTL, ng yung ready to lay, maganda siya. Ayun. So, nandito din si Randy sa kabila mga koing-koing. Ayan. So, sa ngayon muna mga koing-koing, yun, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Yun ay update ko lang. Next na naman, mag-vlog na naman ako ulit mga koing-koing para makikita ninyo. So, sa amin dito, hindi pa talaga dapat ang expected namin na mga ilang ano yun mo? Na mangitlog ba sila? No. So, hindi kami nag-expect mga koing-koing na mag-itlog na ng ganito. Kasi, nung dumating sa atin yung
Manok, ilang weeks pa yun sila? O, 17 weeks pa lang mga kuing-kuing dumating yung mga manok na to. So, galing po to sa, ano mga kuing-kuing? Batangas. Sa Batangas. Imagine nyo, ang layo-layo ng Batangas, tapos nakarating dito sa Siargao. O, ganun siya mga kuing-kuing kalayo na nabili namin itong mga manok na ito. Okay, so, that's all for today's vlog mga kuing-kuing. Thank you so much guys for watching. Bye-bye!